Negosyong habang nagtatrabaho, posible ba? Gusto mo magnegosyo pero may trabaho ka? Iniisip mo paano kung malugi? Paano kung mawalan ako ng sweldo? Aba, welcome ka dito. Kasi lahat ng negosyante, dumaan dyan sa problemang yan. Pero ito, totoo lang, kung paano mong hintayin yung perfect time bago ka magsimula, baka mauna ka pa magkarayuma kaysa magkanegosyo. Kaya tapusin mo ang video na to, hindi lang to pep talk. Ito yung suntok sa realidad na kailangan mo kung seryoso ka talaga magnegosyo. At kung hindi ka pa talaga ready, edi manood ka na lang ng K-drama sa cellphone mo habang nag-iisip kung kailan ka kaya magkakaroon ng negosyo. Kaya good luck sa'yo. Alam mo, naniniwala ako na yung trabaho hindi kulungan na sinasabi ng marami. Minsan, yan din yung investor sa pangarap mo. Pero problema, karamihan sa atin, sahod pambili ng bagong cellphone, bagong gadget, bagong appliances, pangkain sa labas, pangkain sa Eat All You Can. Tapos lagi sasabihin, deserve ko to, pinagpaguran ko to. Magpo-post sa social media na feeling rich. Yung feeling na akala mo hindi siya nauubusan at hindi niya kailangan ng pera. Pero sa realidad, panireklamo. Wala akong puhunan para sa negosyo. Eh di wow, sana mag-isip ka namang umaksyon para dyan sa pangarap mong negosyo. Huwag na lang puro plano, action din. Kaya kung hindi mo pa ako kilala, ako si Kim na may ilang taon na rin sa mobile food cart business na gusto mag-share sa inyo ng aking experience, mga natutunan at pagkakamali sa negosyo. Pero bago yan, intro, pasok! Negosyo habang nagtatrabaho, posible ba? Umpisan mo sa maliit. Huwag agad big time. Kung unang negosyo mo tapos nilagay mo lahat ng ipon mo, congrats! Malamang palpak yan. Bakit? Kasi ang negosyo, lalo na kung first time mo, trial and error pa yan. Hindi mo pa kilala ang market mo. Hindi mo pa alam kung anong sistema ang gagana. At hindi mo kabisado kung paano pamahalaan ang pera mo. Kung pumasok ka agad sa malaking puhunan, isang pagkakamali lang, malamang ubus ang ipon mo. Bagsak ang negosyo tapos balik ka sa simula. Alam mo kung ano yung mas matalino? Yung kaya mong pag-aralan at kontrolin. At may chance ka pang bumawi. Isipin mo to. Hindi ka naman kaagad sasakay sa motorsiklo papuntang EDSA kung hindi ka marunong magbike. Sa negosyo ganun din. Sa pag-uumpisa parang gewang-gewang ka dyan. Di ba pag nag-aaral ka magbisikleta, minsan natutumba ka, minsan nababangga ka. Ganun din sa negosyo. Unahin mo muna matutunan ng basic skill bago ka sumabak sa malakihang laban. Okay ba yun? Negosyo habang nagtatrabaho, posible ba? Yes! I-schedule ang hustle. Ang common excuses, wala akong oras. Pero pag tinignan mo screen time, 4 to 6 hours sa social media. Hindi oras ang kulang. Alam mo kung ano? Disiplina. Kung may trabaho ka ng 9 to 5, may gabi at weekend ka pa. Hindi mo kailangan magsimula ng 8 oras agad sa negosyo. Simulan mo ng 2 to 3 hours consistent pero tuloy-tuloy. Mas okay na maliit pero tuloy-tuloy kaysa sa isang bagsakan tapos suko ka na. Kung kaya mo magpuyat sa Netflix o makipagkwentuhan sa Messenger hanggang alas 12, kaya mo maglaan ng oras para sa pangarap mong negosyo. Sa madaling salita, wala kang karapatan na magreklamo na wala kang oras. Gusto mong magnegosyo tapos ayaw mong maglaan ng oras sa negosyong plano mo? Eh di diyan ka na lang, manood ka na lang ng Netflix at K-dramas at cellphone mo. Negosyo habang may trabaho, posible ba? Oo! Iset ang sahod bilang puhunan. May mga nagsasabi, wala akong puhunan para sa negosyo. Pero naka-iPhone 14, naka-subscription sa lahat ng streaming app, at laging may bagong damit. Ang ganda pa nga ng motor. Panay-panay nga bili ng pyesa ng motor. So wala kang puhunan o wala ka lang priorities. Kung seryoso ka gumawa ng rule, siguro 30% ng sahod mo, ilaan mo sa pagbubukas ng negosyo mo. Automatic ilaan mo. Kahit 30% lang para magkaroon ka lang ng negosyo. Hindi yung kung may sobra lang. At kung hindi mo kayang bawasan yung milk tea, shopping spree, weekend na gala, alak na nakakalunod, hindi negosyo ang problema. Ikaw, at kung sasabihin mo lang na gusto mo lang mag-enjoy, di sige, okay po. Pero wag mong asahan na may makukuha kang asenso dyan sa pag-e-enjoy mo. Pero na dapat nagtatrabaho para sa'yo, ginagastos mo lang para sa dopamine hit. Negosyo habang nagtatrabaho, posible ba? Yes, aralin ang market habang may safety net. Ang advantage na may trabaho, may safety net ka. Ibig sabihin, pwede ka mag-experiment nang hindi ka mamamatay sa gutom kapag pumalpak ka.
Pero karamihan, bahala na. Kaya agad ang produkto na hindi man lang inaral. Kung may bibili ba? Kaya ang ending, walang bumibili. Hindi tao ang ayaw. Baka hindi mo lang tinanong kung ano yung gusto nila bago ka magbenta. Bago ka gumastos, magtanong, mag-survey, pwedeng mag-stock sa social media kung ano ang uso, magbenta muna sa maliit na scale. Kung di mo nga makumbinsi mga barkada mo na bumili, paano pa yung buong bayan nyo? Paano mo sila kukumbinsihin? Paano mo kukumbinsihin yung ibang tao? Diba? Anyway, negosyo habang nagtatrabaho, posible ba? Oo naman. Paghiwalayin yung personal na pera at pera ng negosyo. Classic na pagkakamali. Negosyo ko kumikita, pero nung tinanong ko, magkano kinita mo ngayong buwan? Alam mo kung ano sagot? Ewan kasi nagagamit ko sa groceries at saka pambayad sa kuryente. Kung ganito ka, hindi mo malalaman kung talaga kumikita o baka naman pinapalakad lang ng negosyo mo ang personal mong buhay. Magbukas ka ng hiwalay na account o kaya yung envelope system. Kasi kung pinagsama mo yan, hindi mo monitor kung kumikita ka ba o nagagastos mo na yung pera ng negosyo mo. Invest sa skills. Hindi ka marunong magbenta, mag-handle ng tao, o mag-manage ng pera. Gamitin mo yung sahod mo hindi lang sa material na bagay. Minsan gumastos ka para matuto. Short courses, pag may time, mentorship, books. Sa totoo lang, ang skills ang totoong asset. Kahit gaano kaganda yung produkto mo, pero hindi mo naman alam kung paano ibenta, magiging stockroom lang yan ng mga hindi nabebentang produkto. Bakit kailangan mo gawin to? Kasi kung palagi kang takot mawala ng trabaho, mananatili ka sa cycle na paycheck to paycheck. Sahod pero walang asenso. E di enjoyin mo yun habang buhay. Pero kung gusto mo ng iba naman, gamitin mo yung sahod mo para makawala dyan. Ang totoong kalaban mo dito, yung takot at katamaran. Takot kasi baka malugi, pero mas nakakatakot, tandaan mo to. Yung tatanda ka, pero wala ka pa rin ibang alam kundi maghintay ng sahod, kinsenas katapusan. Kasi oo, nakakapagod. Pero may oras ka para sa episode 10 ng K-drama na gustong gusto mo. Pero sa pangarap mo, wala. Diba? Anyway, paano kalabanin to? Mag-educate, magbasa, manood sa YouTube. Huwag umasa sa bahala na si Batman. Pangalawa, start now kahit maliit. Kung maghihintay ka ng perfect timing, walang mangyayari sa'yo. Commit kahit pagod. Kung kaya mo magpuyat sa Netflix, kaya mo magpuyat sa future mo. Kapag nagawa mo to, darating ang araw hindi trabaho ang magkocontrol sa'yo. Ikaw na. At mas masarap gumising kapag alam mong ikaw na ang boss. At kung ayaw mo nun, edi maghintay ka na lang ng increase na piso kada taon. Ayayay. Hindi mo kailangan maging mayaman para magsimula, pero kailangan mo maging seryoso. Kung kaya ng iba na may trabaho at may negosyo, alam kung kaya mo rin. Basta wag puro reklamo. Trabaho? Hindi yan hadlang. Kung gagamitin mo yung sahod bilang puhunan at oras bilang puhunan sa pag-aaral, ikaw rin naman ang makikinabang. Pero kung gusto mo ng instant success na walang effort, maghintay ka na lang magmilagro. Baka yun na lang ang pag-asa mo. Sa ulit, tanongin mo yung sarili mo. Gusto mo ba habang buhay nasa trabaho na lang? O gusto mo magkaroon ng negosyo na magbibigay sa'yo ng oras, kalayaan? Kung pangarap mo yung pangalawa, simulan mo na ngayon. Kasi kung hihintayin mo pa, baka maunahan ka ng edad bago ka makalipad. Kaya kung nagustuhan mo ang video na to, please subscribe, paki-like, and share naman sa mga tropa natin dyan. Kaya hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye-bye!